Bata pa lamang itong si Veronica, mataas na ang pangarap niya at lagi niyang bukang bibig ay bansang Amerika. Aba Nika, ang taas naman ng pangarap mo. Napakataas, hindi ko matarok. Sa bagay, nakita ko nga sa TV, maganda doon. May snow, malamig, maraming chocolates doon, di ba? Ang wika naman ng kanyang kalarong si Batchoy. Dalawa lang silang magkapatid at panganay itong si Nika. At ang bunso niyang kapatid ay si Mina. Sakitin at hindi naman pala imik. Tahimik lamang ito at malaki ang kakaiba kay Nika na malakas ang loob at talaga namang palaban. Ang kanilang ama ay isang mekaniko. Ang kanilang namang ina ay isang kusinera. At ang kanilang hanap buhay ay talyer at karinderya. At pilit nilang pinagtapos ang dalawang anak dahil alam nila na sila ang tanging pag-asa nila para mabago ang kanilang pamumuhay. Habang patuloy ang pangangarap ng dalawang magkapatid, pataas ang kanilang ambisyon, mabilis ding dumaan ang panahon. Nakatapos na ng nursing itong si Nika at si Mina naman, hindi na nakapag-college. Hindi kaya ng kanyang mga magulang ang gastos. Sakitin kasi si Mina, kaya hindi na rin ito nakapagtuloy pa. Inay, huwag kayong mag-alala. Kukuha lamang ako ng sapat na experience at mag-aasikaso na ako ng papeles. Gusto ko nang pumunta sa Amerika. I'm very excited. May tutulong sa akin, yung teacher ko po tsaka yung mga ibang kaibigan ko ng college. Malaki daw po ang sahod doon, Inay. Kaya huwag na po kayo mag-worry, okay? Ikaw rin, Mina. Mag-aaral ka ulit, huwag kang mag-alala. Mahirap ang walang pangarap, Mina. Kulang pa ang push, pero kaya natin yan, okay? Kaya natin yan, suportahan tayo. Tandaan mo yan, okay? Ang sabi ni Nika sa kapatid at sa ina. Oo, ate. Salamat. Sagot naman ni Mina. Huwag kang mag-alala. Andito lang kami ng itay ninyo. Malakas pa naman kami kaya kaya namin kayong suportahan kahit papaano sa aming sariling kakayahan. Saad ng nanay ni Nika. Dumaan pa nga ang 2 taon at nakaalis na itong si Nika patungong ibang bansa. At sa isang malaking pribadong ospital, tinanggap siya bilang isang nurse. Manghang-mangha ang mga tao doon kay Nika at ang sahod niya tumaas na rin. At dahil doon, meron na siyang sapat na kaalaman, meron na siyang lisensya at syempre, meron na siyang mas maipagmamalaki. Halos umaabot din ng 1,450 pesos sa pera natin dito sa Pilipinas ang kanyang sahod per hour. Kaya naman sumasahod siya ng almost 200,000 a month. Pero of course, dahil nasa ibang bansa siya, meron siyang mga bills na kailangan bayaran. Subalit dahil matipid naman siyang tao, she's able to earn and save a lot of money. At pag may overtime siya, mas malaki din ang sinasahod niyang pera. Para sa kanya, yun ang matagal niya ng pangarap. Yun ang pangarap na nais niyang noon pa'y matupad, bata pa lamang siya. Isang taong puno ng pangarap, pagsisikap at sakripisyo itong si Nika. Subalit, meron siyang isang ugaling hindi kaaya-aya. Mayroon siyang kakaibang ugali na kung saan tumataas agad ng kanyang ego at dahil sa mga narating niya sa buhay, karangyaan, naabot na trabaho sa Amerika, madali na siyang naging mayabang. Maaaring meron siyang maipagyayabang. Lahat ng kanyang narating, pinagsikapan niyang mabuti, subalit ito ay sobra na sa mata ng iba. Sa loob lamang ng 2 taong pagkatrabaho sa Amerika, nagpasya ito na magpaipon ng pera sa bangko ng kanyang inay. Pwera pa ang budget nila at ang pag-aaral ni Mina. Aba inay, hindi naman sa ganun. Hindi habang panahon, kaya ko dito. Hindi forever nurse ako. Mabuti na po yung habang bata pa ako, nagsisimula na po akong mag-ipon ng pera sa bangko. Mahirap pag dito. Hindi ko po alam ang mga nangyayari. Nako, who knows what will come tomorrow? Isang bagay panay, marami akong plano. Nais kong ipagpagawa niyo ako ng isang bank account na kung saan monthly, huhulugan ko po ng pera. Let's say, 100,000 piso buwan-buwan. Or let's say, 150. It depends po sa kita ko.
Ipagpapagawa ko po yun ng malaking kainan or ibibili ko na lang kayo ng franchise ng mga sikat na fast food dyan sa bayan natin at marami pang iba. Kaso, huwag mong babawasan ay, okay? Pagbibirong sabi ni Nika. Maganda iyan anak, hayaan mo. At sa sunod na buwan, magbubukas ako. Magvi-video call ka, okay? Para maipakita ko sa iyo yung passbook at makita mo kung magkano na ba yung ipon mong pera. Sagot naman ng inay nito. Sapagkat iyon ay kanyang magulang, agad nagtiwala itong si Nika sa kanyang ina at masayang hinarap ang buhay sa ibang bansa. Walang panahon sa pag-ibig ang dalaga kahit ilang Amerikano pa ang nagpaparamdam sa kanya. Basta ang goal niya, magtrabaho at pagbalik ng Pilipinas, magnenegosyo ng kainan dahil doon naman sila lumaki sa ganung klase ng hanap buhay. Ito namang si Mina ay nakapagtapos sa kursong management. Pinilit niya kahit na minsan putol-putol ang pasok niya sapagkat siya'y napakasakitin. Habang tumatagal ang panahon ng kanyang pag-aaral, tumitindi rin ang kanyang karamdaman. Habang tumatagal ang panahon, nakatapos siya't lahat, hindi naman siya makapag-apply ng trabaho sapagkat ang kanyang health risk ay napakalala. Mina, don't worry, okay? Diyan ka lang sa atin. Diyan ka lang muna. Basta alagaan mong inay at ang itay, okay? Ako nang bahala sa inyo. Kayang-kaya ko yan. Basta sabihin mo kay itay, huwag papabayaan ang kanyang katawan, okay? At baka siya naman ang magkasakit. Maedad na sila. Alagaan mo, okay? Kahit papaano, mag-ingatan kayo dyan. Ako nagpapakapago dito sa ibang bansa upang makaahon tayo sa hirap. Kakayanan natin yan, okay? Saad pa ni Nika. Sa pagdaan at paglakad ng panahon, umiidad na rin ang mga magulang ni Nina at Nika. Natuto na silang maglihim kay Nika sapagkat ayaw nilang maging pabigat pa sa kanilang anak. Hiyang-hiya na sila dahil halos lahat ay si Nika na ang gumagastos. Inay naman, huwag na kayong makulit. Huwag na po kayong magkarinderya, okay? Hindi na po kayo bata. Hindi nyo na po kaya. Hindi na po kaya ng inyong katawan. Yung presyo ninyo. Baka ma-high blood kayo. Nag-aalala lang po ako sa inyo. Bilin pa ni Nika. Huwag kayo mag-worry. Papadalhan ko po kayo ng mga gamot. Dagdag pa nito. Pero walang kaalam-alam itong si Nika na napakarami ng pinagdaanan ng kanyang magulang at kapatid sa Pilipinas. Pinipilit nilang ilihim ito kay Nika. Tulad ng ang tatay nila ay may alta presyon na rin, pero mas malala ang sa kanyang ina dahil sumasabay pa ang diabetes at sakit sa puso. Dahil nga sila ay naglilihim, dumating ang panahong halos kulang na ang naging budget na ipinapadala ni Nika. Minsan kulang pa sa mga gamot na kanilang binibili para sa kanilang tatlo at halos ang kanilang kagastusan ay nagkapatong-patong na. Nagkautang-utang na sila. Napakamahal na mga gamot ngayon. Napakamahal din ang mga bilihin sa palengke. Silang tatlo, nahihirapan na. Kahit pinatigilan ni Nika, ang kanyang ina ay tuloy pa rin ito sa pagkatrabaho. Mina anak, hihiramin ko muna ang panghulog ni Nika sa bangko mo ngayong buwan na ito, okay? Kailangan na nating palugiin ang ating karinderya. Wala na akong puhunan. Saad ng inay nila. Ako man din. Hanggat kaya ko pa, kailangan ko ng puhunan para sa aking talyer upang makatulong ako kahit paano, pangdagdag man lamang sa gamot natin. Saad naman ang itay nila. Inay, itay, sorry po talaga. Pasensya na po kayo sa akin dahil po sa akin at sa mga gamot ko. Dagdagan pa po yung mga isipin ninyo. Mula noon hanggang ngayon, naging pasakit ako sa inyo. Patawarin niyo po ako, inay, itay. Sorry po. Aba anak, ano ka ba naman? Wala ka namang kasalanan, hindi mo yang ginusto. Saka mula nung ipinanganak kita, alam ko nang magiging sakitin ka. Inamin na yun sa akin ng doktor sapagkat ganyan ka na habang buhay. Mahina raw ang iyong baga. Kagaya ko, namana mo ang sakit ko sa puso. Pero hanggat kaya natin, ilalaban natin ang buhay, okay? Nakakaya rin sa ate mo. Ayaw kong mag-alala pa siya. Lahat ay kanyang ginawa para makaraos tayo sa ating buhay noon. At ngayon, ayaw kong bumalik tayo sa ganoon dahil lang sa karamdaman natin.
ang wika pa ng inay ni Mina. Ilang taon na itong sinika sa Amerika. Nabago na ang kanyang ugali at nadaing na rin sa pagod. Pagod na pagod, stress na stress, hindi dahil sa pamilya sa Pilipinas, kundi dahil sa trabaho at sa buhay sa Amerika. Tinatalo na raw siya ng puyat. Alam niya ang kanyang trabaho. Isang mahirap na trabaho ang pagiging nurse sa Amerika sapagkat trabahong kalabaw ito. Hindi pwedeng pabagal-bagal. Kailangan palagi kang kumikilos. Kailangan palagi kang alisto. Alam niya yon at tanggap niya yon. Subalit ang kanyang katawan ay sumusuko rin. Hello. Hello inay. Kamusta ho kayo dyan? Napakalamig ho dito. Ang daming snow. Winter ba? Kamusta po dyan sa inyo? Kamusta po panahon dyan? Ay nako inay. Alam niyo ba, ngayon ko lang din halos na-realize. Ngayon ko lang nalaman, yung buong akala kong maganda, makulay at masayang buhay rito sa Amerika ay ibang-iba sa katotohanan. Ang kibuan dito, bawal ang pabagal-bagal. Lalo na kung nurse ka, hindi pwedeng ganon. Kailangan pag nasa duty ka, lakad ka, takbo ka. Kailangan sinusunod mo lahat ng orders. Bawal mamahinga pag nasa ER ka. Ang hirap kasi laging may nakamata sa'yo. Kaya alam mo na naisip ko yung mga perang naipon natin. Ipagpagawa nyo na po ng malaking kainan. Bumili na po kayo ng lote sa bayan, okay? Magtulong kayo ni Mina. Para po kahit paano magbunga na yung ginagawa nating hirap, okay inay? Pasensya na, medyo masama rin po ang pakaramdam ko ngayon. Ang sabi ni Nika. Abay, oo naman anak. Tama ang iyong naisip, tama ang iyong sinabi. Hayaan mo at agad naming aasikasuhin ng kapatid mo yung pagkapatayo ng negosyo. Oo, ng negosyo. Saad ng inay ni Nika. Bagamat puno ng agam-agam, pagdududa at pag-aalala, itong mama ni Nika, kumuha siya at naghanap ng paraan upang makahanap ng tamang lote na hinahanap ni Nika sa bayan. Kasama niya si Mina. Habang naghahanap sila ng loteng ibinebenta, nag-iisip rin siya ng paraan kung paano nga ba maibabalik yung mga nahiram na pera mula sa bangko na ginamit nila para sa gamot nang hindi nahahalata ni Nika. Kailangan makagawa sila ng paraan na makahanap ng tamang lote sa kabayanan. Gumagawa rin sila ng paraan upang maibalik ang nahiram nilang pera mula sa bangko. Pero pipilitin nilang maibalik ito sa lalong madaling panahon sapagkat nahihiya sila kay Nika. Sapagkat sa pagdaan ng panahon, sobrang busy na nitong si Nika, hindi niya nagagawang i-check pa ang passbook. Hindi na siya madalas nakakatawag sa video call upang makita kung magkano na nga ba ang total money sa bangko niya. Ang sabi naman ng ama ni Mina, kayong mag-ina, huwag kayong masyadong magpagod. Nako, baka atakihin kayo niyan. Gamutan na naman yan. Wala tayong makukuhanan agad-agad. Saad naman ang ama ni Mina. Oo nga ho itay, nauunawaan naman po namin. Pero wala tayong magagawa. Dumadaing na daw po si ate ng hirap doon sa ibang bansa. Baka biglaan po siyang umuwi. Anong aabutan niya dito sa Pilipinas? Ang sabi ni Mina. Huwag kayong mag-alala. Kahit pa paano, may kinikita naman ang aking talyer. Hayaan nyo't ibabalik agad natin ang nahiram nating pera sa atin nyo, okay? Huwag na kayong mag-alala, okay? Ang wika pa ng ama ni Mina. Pagdaan pa ng ilang mga araw, nakasumpong o nakakita ang mag-ina ng tamang lote para sa bagay at negosyong gusto ni Nika. Agad nila itong itinawag kay Nika. Hello ate, nareceive mo ba yung chat ko? Oo, sige Mina. Nabasa ko. Pasensya na, busy kami dito. Naka-red alert kami dito pagkat maraming COVID patients. Bahala na kayo dyan, okay? Ayusin yung paglabas ng pera ko. Naku, pinaghirapan ko yan ng matagal na panahon. Sige na. Bye. Busy na ako Ang sabi ni Nika sa telepono. Matapos maasikaso ang titulo at nailipat na nga sa pangalan ni Nika, nagpadala ito ng power of attorney. At lahat, si Mina na kapatid ni Nika ang nag-asikaso nito. Hello. Hello Mina. Dinig mo ba ako? Alam ko na halos 3:00 pa lang ng umaga dyan sa inyo. Pasensya kung nagising ko kayo pero gusto ko lang itanong sana kung okay na ba Mina yung pinapaasikaso kong titulo.
Naasikaso na bang lahat? Nailipat na ba sa pangalan ko ang lahat-lahat? Next time naman, ipagkakatiwala ko sa inyo ang pagpapagawa ng restaurant ko, okay? Malaki ang tiwala ko sa iyo. Nakatapos ka naman ng business management, tsaka no iba pang bagay, marami kang alam tungkol dyan. Kaya kayang-kaya mo na yan, okay? O sige na, busy na ako. Bye. Saad naman ni Nika. Inay, nakakatampo ang ate. Paano hindi? 3:00 ng umaga tumawag sa akin. Panay ang utos. Oo nga, at nagpapadala siya ng budget natin pero yung kamustahin kayo ni Itay hindi man lamang. Basta ang mahalaga sa kanya, yung ipon niya, yung restaurant niya, yung pera niya. Nakakala mo na may tuong nanakawan. Daing ni Mina. Ay nako, anak Mina, hayaan mo na yun. Wala tayong magagawa. Siya ang may pera, siyang may kakayahan. Saka alam naman yung ugali ng ate mo, di ba? Okay lang kami. Ikaw yung inaalala ko. Mapagod ka agad-agad. Alalay lang, okay? Relax lang. Pag di mo na kaya, kami naman ang iyong Itay. Saad ng inay ni Mina. Ito namang si Nika ay tumatawag lamang upang kamustahin ang kanyang pera, ang kanyang ipon, mga update tungkol sa pinapagawang restaurant. Ganon ang senaryo niya kada tawag. Saglit lamang pero punong-puno ng tanong tungkol sa pinapagawa niya. At ang salitang pera ko, akin yan, pinaghirapan ko yan, ay palagi mong maririnig sa kanya. Habang ang mga magulang naman nila ay abalang-abala sa paggawa ng paraan upang maibalik ang perang kulang sa bangko ni Nika. Nag-aalala sila na baka nga hindi nila maibalik agad. Baka makabigla ng uwi ang dalaga. At ang tatay nila nagkakasakit na para lang kumita ng pera at maihulog sa bangko ni Nika. Nakikita na lamang ni Mina na naluluha ang kanyang ina. Napakahirap ng kanilang pakiramdam. Nanghihiram din sila ng pera sa kanilang kamag-anak para sa kanilang pampa-check up. Hello inay, good morning. Ano na hong balita inay? Kamusta na ho ang nakuha niyong foreman? Okay po ba? Ang mga materyales na ayos na ba? Asan ba yung Mina na yan? Hindi siya sumasagot sa aking tawag. 8:00 na ng umaga dyan ang sabi ni Nika habang kausap ang kanyang ina sa telepono. Anak, ganito kasi yan, tulog pa siya at maghapon yun sa pinapagawa mong restaurant kahapon. Araw-araw naman siya nandun. Saad ng ina nito. Ano? Tulog pa? 8:00 na. Aba kilos-kilos din. Akala ko ba okay na yung pakiramdam niya? Akala ko ba nakapaggamot siya? What happened? Aba, isingin mo na yan inay, tanghali na. Baka mamaya, pag wala yung bantay doon, lukuhin tayo ng mga trabahador doon. Alahanin nyo, pera ko yan. Pinaghirapan ko yan. Muling sumbat ni Nika. Walang kaalam-alam itong si Nika na mataas ang lagnat ni Mina dahil inatake siya ng asthma doon sa site. Dahil sa mga semento, alikabok na kanyang nalalanghap doon sa restaurant na pinapagawa. Wala nang pakialam pa itong si Nika sa kanyang pamilya. Masyado na siyang natangay ng kanyang salapi at di kumustahin ang kalagayan ng kanyang ina, limot na niya. Matagal na sa ibang bansa itong si Nika. Doon sa Amerika, wala na siyang balak na umuwi pa sa Pilipinas sapagkat pakiramdam ba niya, hindi na niya kailangang umuwi pa sapagkat nakakausap naman niya sa video call ang kanyang mga magulang at ang kanyang kapatid. Isang bagay pa, pakiramdam niya, gagastos lang siya ng pera at pakiramdam niya, aabangan lang siya ng kanyang mga kamag-anak dahil sa mga pasalubong. Sa pagdaan ng panahon, tapos na ang restaurant niya. Tapos na ang kanyang ipinapagawang bagong negosyo para sa pamilya. Ayos na ang lahat. Naibalik na rin ng mga magulang niya ang perang kulang sa bangko ni Nika. Pero hindi alam ni Nika, pagod na ang ama't ina niya. Maging si Mina, lumuluha din sa sama ng loob sa kanya. Oh hello, Mina, dinig mo ba ako? Ako'y pagod na, baka naman tulog ka pa dyan. Babawasan ko muna ang budget ninyo, okay? Wala naman kayong kagastusan dyan kundi pagkain lamang at bills. Hindi naman kayo umuupa kaya okay lang yan. Napakagastador nyo naman kung kahit paano wala kang naipon. Wala kayong naipon sa padala ko. Wala kayong nabiling mahahalagang gamit. Aba, ang sarap gastusin ng pera pag hindi kayo nagtrabaho, ano? Basta,
Siguraduhin mo, ang inuutos ko'y masusunod, okay? Wag na wag kang kukupit doon, okay? Nako, umanda ka sa akin. Ang sabi ni Nika kay Mina. Hindi na lamang umimik itong si Mina at lumuha na lamang siya. Ayaw niyang sabihin sa kanyang inay at itay ang mga pinagsasabi ni Nika. Matatanda na mga ito at mukhang sasama talaga ang loob kapag narinig iyon. Teka lang, mukhang nakakahalata ko kay Mina. Mukhang ninanakawan ako ng mga to. Baka binabawasan nila yung kaha ko, yung income ko. Hindi ko alam kung totoo ba itong nasa isip ko. Hindi ko alam kung totoo ba ang kanilang mga sinasabi sa akin. Ayaw ko namang humingi ng picture o screenshot ng patunay. Baka sabihin duda ako sa kanila pero that's true. Ay, hindi man lang magkusa itong si Mina. Humanda sila. Next year, tapos na ang kontrata ko uli. Hindi muna ako pipirma ng panibagong kontrata. Uuwi ako at gugulatin ko sila. Let's see kung tama ba ang aking hinala. Bulong ni Nika. Walang kaalam-alam si Mina at ang kanilang pamilya na uuwi ang kanyang ate mula sa Amerika. At dahil binawasan ang budget nila, napilitan si Mina na buksan muli ang karinderya ng kanyang ina. At tulong sila sa pagtitinda upang ang kanilang maintenance na gamot ay hindi mapatigil. At isang umaga habang abala ang mag-ina sa pagtitinda, aba, ang gagaling! Sabi ko na, dito na palagay ang pera ko. Wow, ang kanilang kainan, bagong gamit. Mas malaki, ang talyer, aba, mas pinalaki din. Ang galing! Oh, kamusta naman yung restaurant na pinagawa ko? May pintura na ba? May tauhan na ba? Sinong chef doon? Anong balita? Anong update? Mukhang wala ah. Ang gagaling ninyong lahat. Habang pagod at puyat na puyat ako sa Amerika sa kakatrabaho, yan palang ginagawa nyo, no? Yan palang ginagawa nyo sa pera ko. Kaya pala walang improvement at updates. Kaya pala, ang kakapal naman ng inyong mga mukha. Mina, ikaw, pinag-aral kita. Nanakawan mo lang pala ako, ha? Sigaw ni Nika sa mga tao. Hindi malaman ng kanyang ina at ng ama, maging si Mina kung anong mararamdaman. Magugulat? Matatakot? Magiging masaya ba sa muling pagkikita? Maraming kumakain kahit hiyang-hiya rin sila. Umalis sa si Nika at naka-check-in pala ito sa isang magandang hotel upang hulihin at gulatin ang kanyang pamilya. Totoo naman, buo na ang building. Totoo, ang restaurant ay buo na. Kaso, wala pang pintura ang ibang parte ng restaurant. Walang tauhan, walang chef, walang nagluluto. As in para lang siyang building sa ngayon. Nanlumo itong si Nika at talagang nagagalit siya sa nangyari. Pakiramdam niya ay dinaya siya ng kanyang pamilya. Dahil sa engkwentrong ito, walang kaalam-alam itong si Nika sa nangyari pagkatapos noon. Dahil sa pagkahiya ng nanay ni Mina sa mga kumakain at sa mga taong nakarinig ng engkwentro, nahimatay ito at sa kasamaang palad na half-stroke. Napakasuwail na anak yang si Nika. Walang galang dahil lang sa may pera siya, may trabaho siya at may kakayahan siya. Huwag na siyang magpapakita sa akin. Wag na. Saad naman ng tatay ni Mina sa galit. Nadala agad sa ospital ang nanay ni Mina at maging si Mina ay halos mahimatay na rin dahil sa sama ng loob sa kanyang ate. Nika, sumagot ka. Ang tiya Helen mo ito. Buksan mo ang pintuan, madali ka. Mag-usap tayo. Pinuntahan si Nika sa hotel ng isang tiyahin niyang kapatid ng kanyang inay. Galit na galit. O bakit? Ba't ka nandito? May kailangan ka ba sa akin? I'm just so sorry to tell you, wala akong dalang pasalubong para sa'yo. Wala akong tsokolate at wala akong ipapautang na pera sa'yo, okay? Ba't ka ba nandito? Anong pakialam mo sa akin? Bakit? Chichismis ka ba? Narinig mo yung usapan namin kaninang umaga? Bakit? May comment ka? May ambag ka ba sa buhay ko? Ang bungad ni Nika sa pintuan ng kanyang hotel habang kausap ang kanyang tiyahin. Abat, napakabastos mo na. Napakalaki ng pinagbago mo. Bakit? Dahil may diploma ka? Bakit?
Anong ipinagmamayabang mo? Yung pera mo? Yung trabaho mo? Noong mo pang sinasabi yan, bata ka pa lang, pero hindi ko akalaing dyan ka mapupunta sa estadong iyan. Ako ang takbuhan ni ate pag wala na silang gamot. Ikaw, alam mo ba? Alam mo ba yun? Kinumusta mo man lang ba sila ha? Ang tatay at nanay mo, si Mina, may mga maintenance na silang gamot, napakamahal. Matagal na, baka 6 na taon na. Pero ikaw, wala kang ginawa, kundi magkwenta, magbilang, dumaing. Ang kapal na mukha mong bata ka. Pumunta ka sa ospital, andun ang iyong inay. Kapatid mo, andun din. Gamutin mo. Nurse ka, di ba? Alam mo yung dapat gawin, di ba? Matapos mong utos-utusan, di ba magaling ka? Ikaw ang may pera, hindi ba? Oo, sige. May pera ka? Ngayon, lamunin mo ang pera mo. Ayan ang litrato ng restaurant mo. Madam, isaksak mo yan sa baga mo. Wala ka ng pamilya. Si kuya, galit na galit sa'yo. Bumalik ka na daw sa Amerika mo. Okay? Sigaw ng tiyahin ni Nika. Hawak-hawak ni Nika ang litrato ng building. Sabay sabing, pero tiya, wala naman akong alam. Huwag mong hintayin na ako pa ang magsabi sa'yo ng dahilan kung ba't hindi mo alam ang totoong nangyayari sa buhay ng pamilya mo. Huwag mong hintayin sabihin ko pa sa'yo ang totoo, sapagkat ikaw, alam mo yan sa sarili mo kung bakit wala kang kaalam-alam sa nangyayari sa pamilya mo. Bakit? O sige, tumatawag ka lang naman para mag-utos, magkwenta, magbilang at magreklamo. Suwail kang bata ka dahil sa pangarap at pera mo, naging gahamat ka ng bata ka? Ano nangyari sa'yo? Anong ginawa ng Amerika sa'yo para magaganyan ka? Agad na umalis ang tiya ni Nika at naiwang tulala itong si Nika habang lumuluha, humihikbi. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin sa kahihiyan. Agad siyang pumunta sa ospital at nakita ang kanyang ina. Stroke at walang kilos. Nakita rin niya si Mina, ang kanyang kapatid na bunso. Payat na ito. Pero kumasigawan niya noon, sobra. Pinagdudahan pa niya ito sa pera. Itay, Mina, inay, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam ang aking ginagawa. Anak, sinusuportahan ka namin sa lahat ng pangarap mo, bata ka pa lamang. Lahat ng gusto mo, pinupush ka namin, sinusupport ka namin, di ba? Kasi yun ang gusto mo at gusto ko maging masaya ka. Kapag masaya ka, masaya na rin ako bilang magulang mo. Nagtiis kami kahit may mga utang kami noon. Ginawa namin ng paraan para makapag-ayos ka ng buhay mo at ngayong mapera ka na, itong ibabalik mo sa amin? Oo, nagkautang kami sa iyo nang hindi mo alam. Inilihim namin iyon sapagkat ayaw namin magdamdam ka. Subalit ito ang kapalit ng lahat? Sobra naman, Nika. Saad ng tatay niya. Binalot ng katahimikan ang silid. Si Nika, si Mina at ang kanyang itay, tumahimik na lamang habang lumuluha. Tumayo sila at sama-samang nagpunta sa chapel. Nagdasal, lumuhod at nanalangin. Nananalangin na sana dumating ang panahon na maging maayos na ang lahat. Mayroon man silang samaan ng loob, isa pa rin ang totoo. Lahat ng ginagawa nila sa kanilang buhay ay para sa isa't isa. Sa bigat ng sama ng loob, sa dami ng lihim na hindi narinig, walang saysay ito kung ikukumpara sa pag-ibig at pagmamahal ng bawat isa sa pamilya. Sama-sama silang nagdasal na sana maging maayos na ang kalagayan ng kanilang ina. Itong si Mina, pinatawad na rin ang kanyang kapatid. Si Nika, patuloy pa rin ang paghingi ng kapatawaran sa kanyang pamilya. Sa pagdaan ng panahon at ilang mga buwan, sa awa ng Diyos, maayos na rin ang magulang ni Nika. Hindi na siya stroke, ngunit dahil matanda at may edad na, nangangailangan na ito ng maayos na pag-aalaga. Mabuti na lamang at nurse itong si Nika. Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Isang bagay pa, bumawi siya sa kanyang buong pamilya. Hindi na siya umalis ng bansa at sinamahan ng pamilya hanggang sa ma-realize sila ang kapatawaran. Sapagkat isa siyang nurse at naniniwala siyang health is wealth,
Ang kanyang pagtulong tungkol sa pinansyal at pagtulong sa kalusugan ng kanyang magulang at kanyang kapatid ay itinuloy niya. Itong si Nika, ginagawa ang lahat upang makabawi sa kanyang pamilyang mahal. Huwag kayong mag-alala, Inay, Itay. Babawi po ko sa inyo. Pangako ko po yan. Hayaan nyo. Gagawa po ko ng paraan upang maging maayos po tayong lahat. Magkasama-sama po tayo sa hirap at ginhawa. Mahal na mahal ko po kayo. Ang sambit ni Nika.